Isang malakas na pagyanig ang gumising sa kaluluwa ng Tilika Sweet Haven. Nanginginig ang sahig na gawa sa kahoy at kumakalansing ang mga babasaging garapon sa estante. Sa pader, ang mga nakakwadrong larawan ng kanyang lola, ang orihinal na may-ari ng panaderya, ay tila nagbabadyang mahulog. Ito ang tinatawag na i-event hook, isang biglaang pangyayari na agad kumukuha ng atensyon. Mula sa kusina, lumabas si Angelica Lika Santos, may mga bahid pa ng harina sa kanyang pisngi at apron. Kumuyom ang kanyang kamao habang naririnig ang dagundong ng bakal at ang sigawan ng mga trabahador sa labas. Hindi ito lindo. Ito ay isang bagay na mas malala pa, isang banta sa lahat ng pinakaiingatan niya. Ang panaderyang ito ay hindi lamang isang negosyo, ito ang kanyang buhay, ang alaala ng kanyang pamilya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Ito naman ang emotional hook na nagbibigay ng bigat at dahilan kung bakit dapat nating pakialaman ang nangyayari. Hindi maaari, bulong niya sa sarili, nag-aapoy ang mga mata sa determinasyon. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto. Ang dating tahimik nilang kalye ay isa ng magulong construction site. Sa tapat mismo ng kanyang maliit at antigong panaderya, isang dambuhalang sign ang nakatayo, Lee Villa Prime Residences, Suonte Rice. At sa tabi nito, isang malaking dilaw na bulldozer ang umuungol, ang pala nito ay nakatutok na tila isang halimaw na handang lamunin ang kanyang munting paraiso. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking naka-hard hat sa gitna nila, isang lalaki ang namumukod tangi. Nakasuot ito ng plansadong polo shirt na kulay asul, malinis na pantalon at makintab na safety shoes. Hawak nito ang isang blueprint, seryosong nakikipag-usap sa isang foreman. Kahit sa malayo, kitang-kita ni Lika ang aura nito. Mukhang mayaman. Arogante. Walang pakialam. Siya siguro ang pinuno ng mga ito. Walang pag-aalinlangan, nilapitan sila ni Lika. Hindi niya ininda ang alikabok at ingay. Hoy, kayo, sigaw niya, sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Napalingon ang lalaking nakapolo. Bahagyang kumunot ang noo nito, tila nagtataka kung sino ang babaeng sumisigaw na puno ng harina ang damit. Miss? May maitutulong ba kami? Tanong ng lalaki. Kalmado ang boses nito, ngunit may himig ng pagkainis. Maitutulong? Itigil ninyo ang ginagawa ninyo, matapang na sabi ni Lika, itinuturo ang bulldozer. Masyado na kayong malapit sa property ko. Ano nang karapatan ninyong sirain ang katahimikan namin? Pinagmasdan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, na lalong ikinainis ni Lika. Ma'am, ako si Engineer Ramon de Villa, pakilala nito, na tila ba dapat ay kilala niya ito. Nasa loob kami ng property line namin. At mayroon kaming permit para sa lahat ng ginagawa namin dito. Wala akong pakialam sa permit ninyo, giit ni Lika. Alam ninyo ba na sa bawat pagyanig ng lupa, nanganganib ang pundasyon ng gusaling ito? Gusaling nakatayo na bago pa man ipanganak ang lolo mo. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Engineer de Villa, na para kay Lika ay isang purong pang-iinsulto. Ma'am, alam ng mga tao ko ang ginagawa nila. Kung nag-aalala po kayo sa property ninyo, siguro dapat kayo na lang ang mag-adjust. Pakiramdam ni Lika ay sasabog siya sa galit. Ang tiwalang pusong developer na ito. Ang tibay ng loob na sabihin iyon sa kanya. Mag-adjust? Baka kayo ang dapat mag-adjust. Sa isang iglap, tumakbo si Lika at humarang sa harap mismo ng bulldozer. Itinaas niya ang kanyang mga braso. CJ, ituloy ninyo. Pero dadaan muna kayo sa ibabaw ko. Natigilan ang lahat. Maging ang driver ng bulldozer ay napahinto. Nakita ni Lika ang pagbabago sa mukha ni Mon, mula sa pagkainis, napalitan ito ng pagkabigla at kaunting pag-aalala. Miss, umalis ka dyan. Delikado yan, sigaw ni Mon, lumalapit sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi ninyo inilalayo, yang halimaw ninyo sa panaderya ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa sobrang gigil ni Lika, humakbang siya paatras para mas lalong ipagdiinan ang kanyang punto. Ngunit hindi niya napansin ang isang nakausling bato sa likuran niya. Natapilok siya. Para hindi bumagsak, iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay. At sa kamalas-malasang pagkakataon, ang hawak pa niyang maliit na sako ng harina na gagamitin sana niya sa pagmamasa ay lumipad mula sa kanyang pagkakahawak. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo.
Ang sako ay umikot sa hangin at bumagsak, sakto sa ulo ni Engineer Ramon de Villa. Isang puting ulap ang kumalat. Natahimik ang buong construction site. Maging ang ugong ng mga makina ay tila huminto. Nang humupa ang alikabok ng harina, isang bagong anyo ni Engineer de Villa ang lumitaw. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay puti na ngayon. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay napuno ng puting pulbos. Mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang makintab na sapatos, para siyang isang espasol na nagkatawang tao. Narinig ni Lika ang mga pigil na tawa mula sa mga trabahador. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi sa tagumpay, kundi sa matinding hiya. Hindi ito ang plano niya. Dahan-dahang pinagpaganimon ang kanyang sarili, ngunit lalo lang kumalat ang harina. Tumingin siya kay Lika, at sa unang pagkakataon, nawala ang kalmado at arogante nitong ekspresyon. Napalitan ito ng purong pagkainis na hindi na maitago. Tapos ka na ba? Malamig na tanong nito, may harina pa sa kanyang pilik mata. Ang hiya ni Lika ay mabilis na napalitan muli ng galit. Tumayo siya ng tuwid. Hindi pa. Mabilis siyang tumalikod, nagmartsa pabalik sa kanyang panaderya, at kinuha ang unang bagay na nakita niya sa counter, isang bagong lutong pandesal, mainit-init pa. Bumalik siya sa harap ni Mon na nagpupunas pa rin ng mukha. Inabot niya ang tinapay na parabang isa itong sandata. Heto, sabi niya, halos isampal ang tinapay sa dibdib nito. Tikman mo. Tikman mo ang pinaghirapan ng mga taong gusto ninyong paalisin. Baka sakaling may mahanap kang puso dyan sa loob ng katawan mong puro alikabo. Kinuha ni Mon ang pandesal, tinitigan ito, at pagkatapos ay tinitigan si Lika. May kumislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi mabasa ni Lika. Walang imik, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, sinundan ng kanyang mga alipores. Naiwan si Lika na nakatayo doon, nanginginig pa rin sa galit at adrenaline, habang pinapanood ang lalaking naglakad palayo, may amoy ng alikabok at may hawak na isang piraso ng kanyang tinapay. Ilang oras ang lumipas. Sa loob ng kanyang malinis at air-conditioned na opisina sa isang mataas na gusali sa Makati, natapos na ni Ramon de Villa na linisin ang kanyang sarili. Ngunit ang inis ay naroon pa rin. Ang babaeng iyon. Ang lakas ng loob. Ang gulo. Napatingin siya sa kanyang mesa. Nandoon ang pandesal, nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga blueprint. Aabutin na sana niya ito para itapon sa basurahan, ngunit bigla siyang natigilan. Naalala niya ang nag-aapoy na mga mata ng babae. Ang tapang nito. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ang tinapay. Kinagat niya ito. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Mon. Isang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lambot. Ang tamis na hindi nakakasawa. Hindi ito tulad ng mga mamahaling tinapay na nakasanayan niya sa mga sosyal na coffee shop. Ito ay simple. Totoo. May kaluluwa. Napapikit siya habang ninanamnam ang bawat kagat. Sa kabila ng gulo, ng alikabok, at ng matinding inis kanina, iisa lang ang pumasok sa isip niya. Ito ang pinakamasarap na tinapay na natikman niya sa buong buhay niya. Ang lasa ng pandesal ay nanatili sa panlasa ni Ramon de Villa, isang matamis at simpleng paalala ng babaeng sumira sa kanyang araw at, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay nag-iwan ng kakaibang marka. Ngunit ang alaala ng tinapay ay mabilis na naglaho nang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Sir Mon, line 1 po. Ang daddy ninyo, anunsyo ng kanyang sekretarya. Napabuntong hininga si Mon at agad na inayos ang kanyang sarili. Ang init na dala ng pandesal ay napalitan ng pamilyar na lamig ng kaba. Pinindot niya ang speakerphone. Dad? Ramon, umalinggaw ang baritonong boses ni Don Ricardo de Villa. Walang kumusta, walang anak. Tanging ang bigat ng isang utos. Ano na nangyayari dyan sa site? May tumawag sa akin, may iskandalong ginawa ang isang panadera. Pinagtawanan daw ang pangalan ng mga de Villa dahil sa isang babaeng hamog lupa. Napapikit si Mon. Ang bilis naman makarating ng balita. Dad, it was a small misunderstanding. I handled it, T. Handled it. Ang pagmumukha mong puno ng harina ang tawag mo sa handled it, dagdag ng ama, ang bawat salita ay may diin. Ang proyektong iyan ang babangon sa kumpanya natin, Ramon. Wala tayong oras para sa mga aberyang tulad niyan.
Kailangan mong mapaalis ang mga squatter na iyan sa lalong madaling panahon. Hindi sila squatter, Dad. May maliit silang negosyo doon, mahinang pagtatanggol ni Mon. Wala akong pakialam, sigaw ni Don Ricardo mula sa kabilang linya. Pumunta ka rito sa main office. Ngayon din may mas mahalaga tayong pag-uusapan. At ibinaba nito ang telepono, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Napahilamos si Mon sa kanyang mukha. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng pressure, ng mga inaasahan, at ng mga utos na kailangang sundin. Ang likas Sweet Haven ay isang maliit na problema lang kumpara sa higanting bagyo na kinakaharap ng kanyang pamilya. Pagdating ni Mon sa engranding opisina ng kanyang ama, nadatnan niya itong nakatayo, nakatalikod, at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming bintana. Ang pamilya Cruz, simula ni Don Ricardo, hindi lumilingon. Nagbigay na sila ng paunang bayad para sa utang natin. Isang malaking halaga. Pero may kondisyon. Alam na ni Mon kung saan patungo ito. Daddy. Humarap sa kanya si Don Ricardo, ang mga mata ay matalas. Gusto na nilang itakda ang petsa ng kasal ninyo ni Beatrice. Bumigat ang dibdib ni Mon. Hindi pa ako handa, Dad. Si Bea, alam ninyo namang magpinsan kami. Hindi kayo first-degree cousins. Walang problema sa batas, at lalong walang problema sa negosyo, madiing sabi ng ama. Ramon, nakasalalay ang kinabukasan ng De Villa Corporation dito. Ang pautang nila ang tanging paraan para hindi tayo malubog ng tuluyan. Bago pa man makasagot si Mon, bumukas ang pinto ng opisina. Isang matamis na ngiti at isang mamahaling pabango ang pumasok. Si Beatrice Bea Cruz, nakasuot ng eleganteng pulang bestida, may dalang isang lunch bag. Tito! Mon, masayang bati niya, tila hindi nararamdaman ang tensyon sa silid. I brought you lunch. Alam kong paborito mo ang luto ko. Napilitang humiti si Mon. Bie. Hindi mo na kailangang mag-abala. Ano ka ba? Hindi abala iyon, sabi niya, lumapit kay Mon at inayos ang kwelyo ng polo nito. Naramdaman ni Mon ang pagkailang sa pagdikit nito, ngunit hindi siya kumibo. Alam niyang nakamasid ang kanyang ama. Para sa future husband ko, syempre. Binuksan ni Bea ang lunchbox sa mesa. Carbonara. Ang paboritong pagkain ni Mon noong mga bata pa sila. Ngunit ngayon, ang amoy nito ay tila nakakasakal. O, sige, maiwan ko na muna kayo, sabi ni Don Ricardo, tila nasiyahan sa nakikita. Bago ito tuluyang lumabas, tinapik nito ang balikat ni Mon at bumulong, "Huwag mo kaming bibigin." Naiwan silang dalawa ni Bea. Umupo ito sa tapat niya, nakangiti habang pinapanood siyang kumain. "Kumusta ang project mo?" tanong ni Bea. "Narinig ko may munting gulo kanina." Isang babae raw. May bahid ng selos sa tono nito. "Wala ayun." Isang residente lang na nag-aalala, maikling sagot ni Mon, isinubo ang pasta na tila wala namang lasa. Ang tanging lasang naaalala niya ay ang pandesal. "Well, dapat maging maingat ka. Baka kung anong klaseng tao lang yan. You know, mga desperada na gustong makakuha ng atensyon mula sa isang mayamang inhinyero," sabi ni Bea, sabay hawak sa kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa. Hindi na lang umimik si Mon. Hinayaan na lang niya si Bea na magsalita tungkol sa mga plano nito para sa kanilang key future, sa kanilang kasal, sa bahay na gusto nito. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Nang matapos ang tanghalian at makaalis na si Bea, naiwan si Mon na nakatitig sa kawalan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Tumingin siya sa bintana, sinubukang hanapin ang direksyon ng construction site. Mula doon, hindi man niya makita, alam niya na nakatayo pa rin ang maliit na panaderya. Isang maliit na isla ng katotohanan sa gitna ng karagatan ng kanyang mga problema at kasinungalingan. Naalala niya ang galit sa mga mata ni Lika. Isang galit na totoo. Isang galit na may pinaglalaban. Hindi tulad niya, na sunod-sunuran lang sa agos, nakakulong sa isang hawlang gawa sa ginto at responsibilidad. Bumalik siya sa sarili niyang opisina, dala-dala ang bigat ng mundo. Umupo siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ang utos ng kanyang ama ay malinaw. Ang kasal nila ni Bea ang magliligtas sa kanila. Wala siyang pagpipilian. Wala siyang kawala. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala.
Pero ang pangalan sa ilalim nito ay pamilyar, Atty. Fernandez, ang abogado ng kanilang pamilya. Sinagot niya ito. Hello, Atty. Good afternoon, Sir Mon, sabi ng abogado sa kabilang linya. Tumawag lang po ako para sa isang update tungkol doon sa property sa tapat ng construction site ninyo. Yung Lika Sweet Haven. Biglang umayos ng upo si Mon. Yes? Anong balita? Nakausap niyo na ba ang may-ari para sa settlement? Narinig ni Mon ang pagbuntong hininga ng abogado. Sir Mon, may problema. Kumunot ang noo ni Mon. Anong problema? Chinek ko po ang lahat ng titulo sa Registry of Deeds, paliwanag ng abogado. Ang lupa kung saan nakatayo ang panaderya, hindi ito basta-basta pag-aari ng pamilya nila. Anong ibig mong sabihin? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang abogado, at ang mga salitang binitawan nito ay tumama kay Mon na parang 1 toneladang semento. Sir Mon, ang lupa ay legal at opisyal na nakapangalan sa lola ni Angelica Santos sa isang original land title na mahigit 50 taon na. Protektado sila ng batas. Hindi natin sila basta-basta mapaalis. Ang balita mula kay Atty. Fernandez ay parang isang sinag ng araw sa madilim na mundo ni Lika. Protektado tayo ng batas, inay, masayang sabi niya sa kanyang ina habang naghahain ng almusal. Hindi nila tayo basta-basta mapapaalis. Ngumiti ang ina ni Lika, si Aling Martha, ngunit may bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Mabuti naman, anak. Pero mag-iingat ka pa rin. Ang mga taong tulad nila, malalakas ang kapit. Gagawa't gagawa sila ng paraan. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kaunting kaba kay Lika, ngunit pinili niyang maging matatag. Hawak niya ang katotohanan. Hawak niya ang titulo. Ipaglalaban niya ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Kinahapunan, isang lalaking nakauniporme ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Isang bagong notice of demolition. At sa pagkakataong ito, tila mas pinal at mas opisyal ito. Nakasaad doon na may structural instability, di umano ang kanyang gusali at itinuturing itong public hazard. Ayon sa City Engineering Office, isang malinaw na gawa-gawang dahilan. Ang petsa ng demolisyon sa loob ng 2 linggo. Gumuho ang mundo ni Lika. Ito na nga ba ang sinasabi ng kanyang ina? Gagawa sila ng paraan. Nanginginig sa galit, kinuha niya ang sobre at muling sumugod sa construction site. Wala siyang pakialam kung puno na naman siya ng harina o kung pagtatawanan na naman siya. Kailangan niyang harapin ang inhinyerong mayabang na iyon. Zivilla, sigaw niya pagdating sa entrance ng site. Agad siyang hinarang ng security guard. Ma'am, bawal po kayo rito. Kailangan kong makausap si Engineer De Villa. Ngayon din, pagpupumilit niya. Sakto namang palabas si Mon mula sa kanyang pansamantalang opisina, kausap ang isa sa mga tauhan niya. Nang makita siya ni Lika, tila nag-init muli ang kanyang dugo. Ikaw, sabi niya, iwinawasiwas ang demolition notice. Ano na naman to? Structural instability. Seryoso ka ba? Mas matibay pa ang panaderya ko kaysa sa mga pangako ninyong mga mayayaman. Napatingin si Mon sa papel at nakita ni Lika ang pagkabigla sa mukha nito. Tila hindi rin niya alam ang tungkol dito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mon, isang makintab na puting kotse ang huminto sa kanilang tabi. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng pangsosyal na damit, ang babaeng nakita ni Lika sa larawan kasama si Mon. Si Beatrice. Mon, darling. I was just in the area, so I thought I'd visit, malambing na sabi ni Bea, sabay pulupot ng braso kay Mon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Lika mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri. Oh, ikaw na naman. Ang babaeng harina. Naramdaman ni Lika na namula ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito, Bea? Tanong ni Mon, sinusubukang alisin ang pagkakapulupot ni Bea. Isn't it obvious? Binisita ko ang fiancé ko, sabi ni Bea, idiniin ang salitang fiancé habang nakatingin kay Lika. At sino ka para sigaw-sigawan siya? Isang hamak na panadera lang na nakatira sa isang lumang bahay. Let me guess, you're here to beg for money. O baka naman gusto mong makiusap na huwag gibain yung bulok mong tindahan. You're a squatter, dear. Learn your place.
Bawat salita ni Bea ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Lika. Squatter. Bulok. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang lumaban, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Napayuko na lang siya, hawak ng mahigpit ang papel. Nakita ni Mon ang epekto ng mga salita ni Bea kay Lika. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Bea, that's enough, mariing sabi ni Mon. Inalis niya ng tuluyan ang braso ni Bea mula sa kanya. What? I'm just telling the truth. Sa harap ni Bea, ng mga security guard, at ng ilang trabahador na nakatingin, ginawa ni Mon ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Lumapit siya kay Lika. Dahan-dahan niyang inakbayan ito, hinila palapit sa kanya. Tumingala si Lika, gulat na gulat. Naramdaman niya ang init ng braso ni Mon sa kanyang balikat. Tumingin si Mon ng diretso sa mga mata ni Bea. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bea, tigilan mo na siya. At bakit? Dahil naaawa ka sa kanya, mapanghamong tanong ni Bea. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tumingin si Mon kay Lika, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Bea. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang malaking pasabog. Hindi mo ba alam na girlfriend ko siya? Matitigilan ang lahat. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Nanlaki ang mga mata ni Bea, hindi makapaniwala. Ang mga trabahador ay nagbulungan. At si Lika, pakiramdam niya ay tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ano nang sinabi niya? Bago pa man makabawi ang sinuman sa pagkabigla, hinawakan ni Mon ang kamay ni Lika. Halika na, sabi niya, at marahan siyang hinila palayo sa gulo, palayo sa nanlilisik na mga mata ni Bea. Nagpasyanod lang si Lika, ang isip ay blanko. Hinila siya ni Mon papunta sa gilid ng site, kung saan walang masyadong tao, sa likod ng isang malaking truck. Binitawan nito ang kanyang kamay nang makarating sila doon. Ano-ano nang ibig sabihin noon, nanginginig na tanong ni Lika, naguguluhan. Humarap sa kanya si Mon, ang mukha ay seryoso. Wala na ang pagkaarogante. Wala na ang pagkainis. Tanging isang desperadong tingin ang nakikita ni Lika. I'm sorry, sabi ni Mon, ang boses ay halos pabulong. Hindi ko sinasadyang idamay ka. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Please, Lika. Magpanggap ka muna, pagmamakaawa ni Mon, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. May iaalok ako sa iyo. Isang kasunduan. Tinitigan siya ni Lika, sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyayari. Ang demolisyon, si Bea, ang biglaang pag-amin. Huminga ng malalim si Mon bago binitawan ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Isang kasunduan na makakapagligtas sa panaderya mo. Nakatayo sila sa likod ng malaking truck, tago sa mga matang mapanghusga, ngunit ang tensyon sa pagitan ni Lika at Mon ay mas makapal pa kaysa sa alikabok na lumilipad sa hangin. Kasunduan, ulit ni Lika, ang boses ay may bahid pa rin ang pagdududa. Anong kasunduan? Sumakay ka muna sa kotse ko. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito, sabi ni Mon, iginagaya siya sa kanyang itim na sasakyan na nakaparada di kalayuan. Nag-alinlangan si Lika, ngunit ang larawan ng demolition notice ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Wala siyang pagpipilian kundi ang pakinggan ito. Sa loob ng malamig at malinis na kotse, ang kaibahan ng mundo nila ay mas lalong naging halata. Amoy katad at mamahaling air freshener sa loob, habang si Lika ay amoy harina at kaunting desperasyon. Huminga ng malalim si Mon bago nagsalita. Si Bea, pinsan ko siya. At gusto ng pamilya namin na magpakasal kami. At anong kinalaman ko dyan, mataray na tanong ni Lika. Ang kasal na iyon ay para sa negosyo. Isang arrangement para maisalba ang kumpanya namin, pag-amin ni Mon, ang boses ay puno ng pagod. Pero ayoko. Matagal ko nang ayaw. Hindi ko lang alam kung paano tatanggi. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ikaw ang sagot, Lika. Ikaw ang pwedeng maging dahilan. Ako. Magpapanggap tayong magkasintahan, paliwanag ni Mon. Kapag naniwala sila, lalo na si Bea, na may seryoso akong relasyon sa iba, baka tigilan na nila ako. Baka makumbinsi ko ang pamilya ko na kanselahin ang kasal. Natawa si Lika, isang tawang walang saya.
At ano nang mapapala ko sa pagpapanggap na yan? Bukod sa kahihiyan at sa galit ng fiant mo. Ang panaderya mo, sagot ni Mon, ang mga mata ay seryoso. Bilang kapalit ng tulong mo, gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko ang engineering department. Ipapahinto ko ang demolition order. I assure you, habang tayo, hindi nila magagalaw ang Lika Sweet Haven. Tinitigan ni Lika si Mon. Isang buwan na pakikipaglaban, mga gabing walang tulog, at takot, lahat ay maaaring matapos sa isang simpleng pag-arte. Ang alok ay napakaganda para maging totoo. Ngunit desperada na siya. Paano ako makakasigurado na tutuparin mo ang pangako mo? Tanong niya. Wala kang ibang pagpipilian, Lika, malungkot na sabi ni Mon. At wala rin akong ibang pagpipilian. We need each other. Napapikit si Lika. Anong kailangan kong gawin? Wala kang dapat gawin kundi ang umarte na mahal mo ako sa harap nila, sabi ni Mon. Sumama ka sa akin sa mga family dinner. Sagutin mo ang mga tawag ko kapag kasama ko sila. Hayaan mong makita nilang magkasama tayo. That's it, see. Isang kasunduan sa demonyo, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit ang demonyo ay nag-aalok ng kaligtasan para sa kanyang panaderya. Sige, bulong niya, ang salita ay tila ninakaw ng hangin. Pumapayag ako. Isang halatang ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Mon. Thank you, Lika. Hindi mo pagsisisihan to. Kinagabihan, natupad ang unang bahagi ng kanilang kasunduan. Isang engranding family dinner. Sinundo siya ni Mon sa panaderya. Nakasuot si Lika ng pinakamatinong bestida na nahanap niya sa kanyang aparador, isang simpleng floral dress na tila nahihiya sa tabi ng mamahaling suite ni Mon. Ang bahay ng mga De Villa ay isang palasyo. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman. Ang hapagkainan ay mas mahaba pa kaysa sa buong kusina ni Lika. At sa paligid nito, nakaupo ang pamilya ni Mon, kasama na si Bea, na ang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa kanya. So, ito pala si Angelica, sabi ng ama ni Mon, si Don Ricardo, na hindi man lang tinatago ang pagkadismaya. Magandang gabi po, magalang na bati ni Lika, ang boses ay bahagyang nanginginig. She's E. Baker, Dad, sabi ni Mon, hinila ang upuan para kay Lika. Si Baker, ulit ni Bea, na may mapang-insultong ngiti. How quaint! Ang buong hapunan ay isang pagsubok. Sinubukan ni Lika na kumain ng maayos, ngunit pakiramdam niya ay may 10 matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang mga tanong ay sunod-sunod. Saan siya nakatira? Saan siya nag-aral? Magkano ang kinikita niya sa pagtitinda ng tinapay? Sa bawat pagkakataon, si Mon ang sumasalo sa kanya, gumagawa ng mga kwento, at pinupuri ang kanyang passion sa pagbibake. Ngunit ang tensyon ay ramdam na ramdam. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Lika ang panginginig ng kanyang kamay. Ang sitwasyon ay masyadong mabigat. Magsasalita sana siya para magpaalam ng maaga nang bigla niyang maramdaman ang isang bagay na mainit. Ang kamay ni Mon. Marahan nitong hinawakan ang nanginginig niyang kamay sa ilalim ng mesa, tago sa paningin ng lahat. Ang pagkakahawak ay magaan ngunit matatag. Isang silent message na nagsasabing, I'm here. Nag-angat ng tingin si Lika kay Mon. Ngumiti ito sa kanya, isang maliit at reassuring na ngiti. At sa sandaling iyon, isang hindi pamilyar na kuryente ang gumapang mula sa kanyang kamay pataas sa kanyang braso, hanggang sa kumalat sa buong dibdib niya. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay hindi na dahil sa kaba, kundi sa isang bagay na iba. Isang bagay na mainit. Isang bagay na nakakakilig. Napayuko siya para itago ang pamumula ng kanyang mukha. Ano ba to? Parte pa rin ba to ng pag-arte? Nang matapos ang hapunan at ihatid na siya ni Mon pauwi, pareho silang tahimik sa loob ng kotse. Ang bigat ng gabi ay nasa pagitan pa rin nila, ngunit may bago nang nadagdag, isang kamalayan sa isa't isa na wala roon kanina. Nang ihinto ni Mon ang kotse sa tapat ng panaderya, hindi agad bumaba si Lika. Salamat, sabi ni Mon, binali ang katahimikan. You were great. Ginawa ko lang ang napag-usapan, sagot ni Lika, hindi makatingin ng diretsyo. I know. May kinuha si Mon mula sa passenger seat sa likod. Isang maliit na paper bag para sa iyo. Binuksan ito ni Lika. Sa loob, may isang maliit na music box na gawa sa kahoy.
Nakita ko kanina sa isang store. Naalala ko, sabi mo iyong lola mo mahilig sa music boxes. Natigilan si Lika. Paano niya nalaman? Ah, nakwento niya iyon kay Mon kanina sa hapunan, sa gitna ng interogasyon. Hindi niya akalain na nakikinig pala ito. Salamat, sabi niya, sa pagkakataong ito, mas taos puso na. Good night, Lika. Good night, Mon. Bumaba na si Lika ng kotse, yakap-yakap ang music box. Pinanood niya ang sasakyan ni Mon na papalayo hanggang sa maglaho ito sa kanto. Pumasok siya sa kanyang tahimik na panaderya, ang puso ay mas magulo pa kaysa dati. Ngunit nang paakyat na siya sa kanyang silid, napansin niya ang isang anino sa kabilang kalye, malapit sa isang poste ng ilaw. Isang pamilyar na anino. Nakatayo roon si Beatrice, nakasandal sa kanyang kotse, nakatingin ang diretso sa panaderya. Kahit sa dilim, nakita ni Lika ang ngiti sa mga labi ni Bea, isang ngiting hindi maganda, isang ngiting nangangako ng gulo. So, totoo pala, narinig ni Lika ang pabulong na sabi ni Bea sa hangin, na para bang sinadya nitong marinig niya. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magtatagal. Kinabukasan, may kakaibang gaan sa puso ni Lika. Yakap niya pa rin ang music box na bigay ni Mon nang magising siya. Ang alaala ng kamay nito na nakahawak sa kanya sa ilalim ng mesa, at ang sinseridad sa mga mata nito nang ihatid siya, ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na piraso ng pag-asa. Baka naman hindi lang ito puro pagpapanggap. Baka may katotohanan sa likod ng kanilang kasunduan. Masigla siyang nagbukas ng panaderya. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay tila mas mabango kaysa dati. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Pumasok ang isa sa kanyang mga suki, si Aling Nena, na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Lika, anak, nakita mo na ba? Ang alin po, Aling Nena, nakangiting tanong ni Lika habang isinisilid ang biniling pandesal sa supot. Sa halip na sumagot, inilabas ni Aling Nena ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen kay Lika. Ito. Kumakalat sa social media. Ang ngiti ni Lika ay unti-unting naglaho. Sa screen, nakita niya ang isang pamilyar na larawan, siya at si Mon, nakaupo sa hapagkainan ng mga Devilla. Isang kuha na tila ninakaw. Ang caption sa itaas ay malisyoso, "The new gold digger in town." This unknown baker is rumored to be the new flavor of the month of young engineer Ramon Devilla. Gaano kaya kabilis tumakbo ang metro nito? #Devilla Scandal. Pakiramdam ni Lika ay nanlamig ang buong katawan niya. Nag-scroll pababa si Aling Nena. Sunod-sunod na mga litrato. Isang kuha nila habang naglalakad papasok sa restaurant. Isang kuha habang hinahatid siya ni Mon sa tapat ng panaderya. At ang mga komento. Kawawa naman si Imelda Cruz. Siya ang official fiant tapos agawin lang ng isang mukhang perang panadera. Halata naman sa itsura, desperada. Ganyan talaga pag mahirap kakapit sa patalim. Naramdaman ni Lika na nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang supot ng tinapay. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ang laso ni Beatrice. Mabilis at mabisa. Lika, ayos ka lang, nag-aalalang tanong ni Aling Nena. Hindi makasagot si Lika. Nagpaalam siya sandali at nagmamadaling pumasok sa kusina. Sumandal siya sa pader, humihinga ng malalim, sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang unang pumasok sa isip niya ay galit. Galit kay Bea. At galit kay Mon. Kasama ba to sa plano? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Ang ipahiya ako sa buong mundo para lang maging kapanipaniwala ang palabas ninyo. Kinuha niya ang kanyang telepono, handa nang tawagan si Mon at isumbat ang lahat. Ngunit natigilan siya. Naalala niya ang music box. Naalala niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Nag-aaway ang isip at puso niya. Maniniwala ba siya sa ebidensya ng paninira o sa maliit na koneksyon na nagsimulang mabuo sa pagitan nila? Buong araw, sinubukan ni Lika na maging normal, ngunit ang bawat tingin ng mga customer ay tila isang panghusga. Ang bawat bulungan ay parang tungkol sa kanya. Gusto na lang niyang isara ang panaderya at magtago. Nang gabing iyon, habang nag-iisa siyang nagliligpit, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Nag-aalinlangan siyang buksan ito.
Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Mon. Ang mukha nito ay seryoso at puno ng pag-aalala. Lika, sabi nito. Nakita ko na. Hindi umimik si Lika. Tinitigan niya lang ito, naghihintay. I'm so sorry, sabi ni Mon, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to. Hindi ko dapat idinamay ka sa gulo ng pamilya ko. Bakit ka nandito, Mon? Malamig na tanong ni Lika. Para tingnan kung gaano kalaki ang pinsala. Umiling si Mon. Nandito ako para sabihing inayos ko na. Inayos? Pinuntahan ko si Bea, sabi ni Mon. Kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na ako ang may kasalanan ng lahat. Na ako ang nanligaw sa'yo. Sinabi ko rin na kapag hindi niya tinigilan ang paninira sa'yo, ako mismo ang magsasabi sa buong pamilya at sa media ng totoong dahilan kung bakit ayaw ko siyang pakasalan. I told her, pinsan kita, Bea, pero subukan mong saktan ulit si Lika, magkakalimutan tayo. Natigilan si Lika. Ipinagtanggol siya ni Mon. Hinarap nito si Bea para sa kanya. At tungkol sa mga post online, dagdag ni Mon, kinausap ko na ang AK team namin. They are taking them down one by one. As can't promise they'll all disappear, but I'm doing everything I can. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lika. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya inaasahan, pasasalamat. Napansin ito ni Mon. Lika, G. Pasok ka muna, sabi niya, pinunasan ang kanyang pisngi at binigyan ito ng daan. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa loob ng tahimik na panaderya. Naglabas si Mon ng isang paper bag sa loob, may 2 container ng ice cream. Rocky Road. Ang paborito niya. Paano mo nalaman, tanong niya habang inaabot ang kutsara. Narinig ko sa usapan ninyo ng nanay mo noong isang araw, mahinang sagot ni Mon. Kumain sila sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang awkward na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang komportable. Dito, sa loob ng kanyang teritoryo, sa gitna ng amoy ng tinapay at asukal, nagsimula silang mag-usap. Hindi bilang si Engineer De Villa at si Baker Lika, kundi bilang si Mon at si Lika. Ikinuwento ni Lika ang tungkol sa pangarap ng kanyang lola para sa panaderya. Ikinuwento ni Mon ang tungkol sa bigat ng pagiging isang De Villa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang lalaki sa likod ng inhinyero, isang lalaking pagod, nalulungkot at nakakulong. Salamat, Mon, sabi ni Lika, tinitingnan ito sa mata. Sa pagtatanggol sa akin. Wala iyon, sabi ni Mon. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nadamay dito. Tumingin ito sa paligid ng panaderya. Pero alam mo, sa lahat ng gulo ito ang pinakapayapang lugar na napuntahan ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lika. Isang tunay na ngiti. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa niya ay naglaho. Nagsimula siyang maniwala. Ngunit nang akala niya ay magiging maayos na ang lahat, bumigat muli ang ekspresyon sa mukha ni Mon. Tila may isa pa itong gustong sabihin, isang bagay na mas mabigat. Lika, simula nito, ang boses ay seryoso. Ang ginawa kong pagharap kay Bea may epekto ito. Nagsumbong siya sa pamilya ko. Akala nila, desperado na akong takasan ang kasal. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mon, at ang mga sumunod na salitang binitawan niya ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanilang munting sandali ng kapayapaan. Hindi na sapat ang pagpapanggap na girlfriend kita. Dahil sa nangyari, mas lalo nilang minadali ang lahat. Gusto ng pamilya ko na magpakasal na kami ni Bea sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ni Mon ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa init na nagmumula sa mga oven sa likuran nila. Magpapakasal na kami ni Bea sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Lika, na nagpabura sa lahat ng init at kilig na naramdaman niya kanina lang. Bumalik na naman sila sa simula. Ang lahat ng pag-uusap, ang ice cream, ang sandali ng koneksyon, lahat ay tila isang panaginip na binasag ng malupit na katotohanan. So anong plano ngayon? Tanong ni Lika, ang boses ay walang emosyon, sinusubukang itago ang pagkabigo. Tapos na ba ang kasunduan? Babalik na ba tayo sa dati? Susunod na ba ang bulldozer bukas? Hindi, mabilis na sagot ni Mon, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lika dati, purong desperasyon. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapakasal kay Bea.
Pero paano, giit ni Lika? Sabi mo, minadali na nila. Wala ka nang magagawa. Tumayo si Mon at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng maliit na espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nasa buhok, tila isang taong natrap sa isang kulungan na siya mismo ang nagtayo. May isang paraan pa. Isang huling baraha. Pero baliw na paraan to. At hindi ko alam kung papayag ka. Tumingin lang sa kanya si Lika, naghihintay. Huminga ng malalim si Mon at humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanya, na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Lika, pakasalan mo ako. Natahimik si Lika. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Inulit niya ang mga salita sa kanyang isip. Pakasalan mo ako. Natawa siya, isang maikli at mapait na tawa. Nagbibiro ka ba? Nakakatawa yung biro mo, engineer. Hindi ako nagbibiro, sabi ni Mon, lumapit sa kanya. Sa papel lang. Isang contractual marriage. Isang kasunduan, tulad ng ginagawa natin ngayon pero mas pinal. Mas permanente. Baliw ka na ba? Napatayong sabi ni Lika, ang boses ay tumaas. Kasal yan, Mon. Hindi laro. Hindi ito basta-basta paghawak ng kamay sa ilalim ng mesa o pagkain ng ice cream. Isa yang sagradong sakramento. Alam ko, sabi rin ni Mon, ang boses ay tumaas din sa unang pagkakataon. Sa tingin mo ba gusto ko to? Sa tingin mo ba ito ang pangarap kong paraan para ikasal? Ginagawa ko to dahil wala na akong ibang maisip na paraan. Ito na lang ang tanging bagay na hindi kayang questionin ng pamilya ko. Kung kasal na ako sa iba, hindi na nila ako maipipilit kay Bea. Matatapos na ang lahat ng gulo. At paano ako dyan, tanong ni Lika. Magiging asawa ako sa papel ng isang lalaking hindi ko naman mahal, para lang iligtas ang isang pirasong lupa. Ang sakit ng mga salitang iyon ay tumama hindi lang kay Mon, kundi pati na rin sa kanya. Bumagsak ang mga balikat ni Mon. Kapag naging stable na ang kumpanya, kapag hindi na namin kailangan ang pera ng pamilya ni Bea, ipapawalang bisa natin ang kasal. Magiging malaya ka. At ang panaderya mo magiging sayo na ng tuluyan. Ibibigay ko sayo ang titulo, ililipat ko sa pangalan mo. Yan ang kapalit. Ang permanenteng kaligtasan ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo. Ito ay isang alok na hindi ka panipaniwala. Ang seguridad na hinahanap niya, ang katuparan ng pangarap ng kanyang lola, kapalit ng isang pansamantalang sakripisyo. Ngunit ang sakripisyo ay ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, ang kanyang puso. Napaupo muli si Lika, ang ulo ay sumasakit sa bigat ng desisyon. Hindi ko kaya, Mon. Masyadong malaki ang hinihiling mo. Tumango si Mon, tila inaasahan na ang sagot niya. May kinuha siya sa kanyang briefcase na nasa sahig. Isang bagong folder. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan sa harap ni Lika. Nasa loob nito ang kopya ng demolition notice na natanggap niya kanina. Ngunit sa ilalim nito may isa pang dokumento. Isang final court order. Ito ang totoong plano nila, Lika, mahinang sabi ni Mon. Ang unang notice ay panakot lang. Ang paninira sa'yo online, panakot lang din ginawa nila iyon para sumuko ka. Pero kung hindi ka sumuko, ito ang gagamitin nila. Ipinakita niya ang dokumento. Isang order mula sa korte na nagsasabing ang buong block na ito, kasama ang panaderya mo, ay kailangang i-demolish para sa isang government road widening project. Isang proyekto na pinunduhan, syempre, ng isang anonymous donor, ang pamilya ni Bea. Legal. Hindi mo na malalabanan sa korte. Nakakuha ako ng kopya mula sa isang kaibigan sa City Hall. Ipapatupad nila ito sa Lunes. Tinitigan ni Lika ang papel. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang opisyal na selyo. Ang mga pirma. Lahat ay totoo. Ito na ang katapusan. Wala nang laban. Wala nang pag-asa. Ito di. Naramdaman ni Lika ang pag-init ng kanyang mga mata. O ang kasal, bulong ni Mon, tila binabasa ang kanyang isip. Mamili ka. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang tanging naririnig ni Lika ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa isang tabi, ang tiyak na pagguho ng kanyang mundo, ang katapusan ng lahat ng pinakaiingatan niya. Sa kabilang tabi, isang desperadong sugal, isang kasunduan na maaaring magligtas sa lahat,
ngunit maaari ring mawasak ang kanyang pagkatao. Tumingala siya kay Mon. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang engineer, hindi ang De Villa, kundi ang isang kapwa bilanggo na nag-aalok sa kanya ng susi para makalaya sila pareho. Napapikit si Lika ng mariin, nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa mesa. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata at pumatak sa ibabaw ng court order, binabasa ang tinta ng kanyang pagkatalo. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pagsuko at ng isang maliit na hibla ng pag-asa. Sige, bulong niya, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Pumapayag ako. Ang araw ng kanilang kikasal ay hindi tulad ng anumang kasal na napanood ni Lika sa mga pelikula o na-imagine niya para sa kanyang sarili. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang nag-iiyakang mga kamag-anak. Tanging ang malamig at walang emosyong pasilyo ng City Hall, dalawang saksi na kinuha ni Mon mula sa kanyang pinagkakatiwalaang mga empleyado, at ang bigat ng isang kasunduang magtatali sa kanila. Nakatayo si Lika sa harap ng isang hukom, suot ang isang simpleng puting bestida na binili niya kahapon. Katabi niya si Mon, nakasuot ng barong na tila masyadong formal para sa okasyon. Pareho silang hindi makatingin sa isa't isa. Do you, Ramon De Villa, take Angelica Santos to be your lawfully wedded wife? Tanong ng hukom, ang boses ay walang sigla. Tumingin si Mon kay Lika sandali. May lungkot sa kanyang mga mata, isang pahiwatig ng pagsisisi. Isdo, sabi niya, ang boses ay matatag ngunit walang kagalakan. And do you, Angelica Santos, take Ramon De Villa to be your lawfully wedded husband? Dumating na ang pagkakataon ni Lika. Tumingin siya sa hukom, sa mga saksi at sa wakas kay Mon. Ito na ayon. Ang punto ng walang balikan. Inalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang amoy ng kanyang panaderya, ang banta ng bulldozer. Isdo, bulong niya, ang boses ay halos hangin lang. Ang pagpapalitan ng singsing ay mas lalong naging awkward. Ang mga singsing ay simple lang, mga gintong argolya na binili ni Mon kanina. Nang hawakan ni Mon ang kamay ni Lika para isuot ang singsing, naramdaman niya ang panginginig nito. Malamig ang kanyang balat. Nang isuot ni Mon ang singsing, pakiramdam ni Lika ay isang posas ang ikinabit sa kanya. Ganoon din nang siya na ang nagsuot ng singsing sa daliri ni Mon. Ang bigat ng metal ay simbolo ng bigat ng kanilang kasunduan. You may now kiss the bride, sabi ng hukom, na tila nagmamadali ng matapos. Natigilan silang dalawa. Hindi nila ito napag-usapan. Nagkatinginan sila, parehong may pag-aalinlangan sa mga mata. Dahan-dahang lumapit si Mon. Inaasahan ni Lika ang isang mabilis at walang emosyong halik sa labi. Ngunit sa halip, marahan nitong itinaas ang kanyang kamay at hinalikan ang likod nito, sa ibabaw mismo ng singsing. Isang kilos na magalang, malungkot at puno ng paggalang. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Lika. Matapos ang seremonya, dinala sila ni Mon sa isang simpleng hotel, malayo sa mga lugar na alam ng kanilang mga pamilya. Ito raw ang kanilang honeymoon, isang gabi para patunayan sa sinumang maaaring mag-imbestiga na totoo ang kanilang kasal. Ang silid ay may dalawang magkahiwalay na kama. Dito ka na sa malaki, sabi ni Mon, inilapag ang kanyang maliit na bag sa mas maliit na kama. Magpapahinga lang ako. Naiwan si Lika na nakatayo sa gitna ng silid, hindi alam ang gagawin. Hinubad niya ang kanyang sapatos at umupo sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang singsing sa kanyang daliri. Enrique Angelica Santos De Villa. Ang pangalan ay parang dayuhan sa kanya. Gabi na at pareho silang hindi makatulog. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Lika, basag ni Mon sa katahimikan mula sa kabilang kama. Aysan! Nagugutom ka ba? Umiling si Lika kahit hindi naman siya nito nakikita sa dilim. Hindi naman. Okay, sabi ni Mon. Ilang sandali pa ng katahimikan. Tungkol kanina. I'm sorry. Para saan? Tanong ni Lika. Para sa lahat ng to, hindi ganito dapat ang kasal mo. Napangiti si Lika ng mapait. Wala naman akong plano. Kaya okay lang. At mula roon, sa dilim ng isang hindi pamilyar na silid, nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa kanilang mga problema, hindi tungkol kay Bea o sa kumpanya. Nag-usap sila tungkol sa mga bagay na simple. Mga paboritong pelikula. Ang pinakamasarap na pagkain na natikman nila.
Mga pangarap na walang kinalaman sa pera o negosyo. Nalaman ni Lika na pangarap pala ni Mon na magtayo ng mga bahay na abot kaya para sa mga mahihirap, isang pangarap na tinatawanan lang ng kanyang ama. Nalaman ni Mon na pangarap ni Lika na magkaroon ng isang maliit na coffee shop sa tabi ng kanyang panaderya, kung saan pwede siyang mag-eksperimento sa mga bagong resep. Sa bawat kwento, ang mga pader na itinayo nila sa paligid ng kanilang mga sarili ay unti-unting gumuho. Ang engineer at ang baker ay nawala. Ang naiwan ay si Mon at si Lika, dalawang taong naghahanap ng kanilang lugar sa mundo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lika na naiintindihan siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang naiintindihan niya si Mon. Hindi nila namalayan ang oras. Nang magsimulang pumasok ang liwanag ng umaga sa siwang ng kortina, doon lang sila dinalaw ng antok. "Good night, Lika," sabi ni Mon, ang boses ay inaantok na. "Good night, asawa ko," sagot ni Lika, at sa unang pagkakataon, ang salitang iyon ay hindi gaanong nakakatakot. May kasama itong kaunting init. Lingid sa kanilang kaalaman, sa kabilang kalye, mula sa bintana ng isang sasakyan, isang camera phone ang nakatutok sa bintana ng kanilang hotel. Isang mabilis na pag-click ang narinig na nagtala ng imahe ng kanilang silid. Ang taong kumuha nito ay hindi si Bea. Ito ay isang lalaking binayaran, isang private investigator na ang tanging trabaho ay magmasid. Matapos makuha ang kailangan, mabilis itong umalis sa dilim. Kinaumagahan, nagising si Lika sa tunog ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato, isang malinaw na kopya ng kanilang marriage contract na pirmado ng hukom kahapon. Nanlamig si Lika. Paano nakuha ng taong ito ang isang kopya ng ganito kabilis? Biglang nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang kasunod na mensahe mula sa parehong numero. "Akala mo nanalo ka na?" Ang text message ay parang isang malamig na kamay na biglang humawak sa puso ni Lika. Ipinakita niya ito kay Mon na kasinggulat niya. "Sino nang magpapadala nito?" tanong ni Lika, ang boses ay nanginginig. "Si Bea," mabilis na sagot ni Mon, kumuyom ang kanyang kamao. "Sino pa ba?" "She's playing mind games." Sinubukan niyang pakalmahin si Lika. "Hayaan mo na siya. Ang mahalaga, kasal na tayo." Wala na siyang magagawa. Sinubukan ni Lika na paniwalaan iyon. Sinubukan niyang isipin na ang lahat ay ayos na. Ang kasal, kahit peke, ay ang kanilang panangga. Ang kanilang kasunduan ay ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang kasinungalingan ay may sariling paraan ng pagganti. Pag-uwi nila sa Maynila, inihatid ni Mon si Lika sa panaderya. Mula sa malayo, may napansin silang kakaiba. May mga taong nagkukumpulan. At may isang tunog na napakapamilyar at kasuklam-suklam, ang ugong ng isang malaking makina. Habang papalapit ang kotse, unti-unting luminaw ang imahe. Ang ugong ay nagmumula sa isang pamilyar na dilaw na bulldozer. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito nakatutok. Ang pala nito ay nakadikit na sa pader ng Lika Sweet Haven. Hindi, bulong ni Lika, hindi makapaniwala. Hindi maaari. Bumaba sila ng kotse at tumakbo. Nakita ni Lika ang kanyang ina na umiiyak habang pinipigilan ng mga security guard. Ang mga kapitbahay ay sumisigaw. Ang eksena ay purong kaguluhan. "Anong ginagawa ninyo?" sigaw ni Mon sa foreman. "May utos ba ako para dito?" "Wala po, Sir Mon," sagot ng foreman, halatang naguguluhan din. "Ang utos po ay galing sa main office. Mismong si Sir Ricardo po ang tumawag." Gumuho ang mundo ni Lika. Niloko siya. Ang lahat ng ito, ang kasal, ang mga pangako, ang mga sandali ng pag-uusap, lahat ay isang malaking panloloko. Pinaglaruan lang siya ni Mon para makuha ang gusto niya, para patahimikin siya habang isinasagawa ang kanilang tunay na plano. "Mon," tawag ni Lika, ang boses ay basag. Hinanap niya ang mga mata nito, naghahanap ng sagot, ng paliwanag, ng kahit anong magpapatunay na mali ang iniisip niya. "Lika, maniwala ka sa akin, wala akong alam dito," sabi ni Mon, ang mukha ay puno ng pagkalito at gulat. "Hindi ko gagawin to sayo. May mali." Ngunit huli na ang lahat para sa mga paliwanag. Isang makintab na puting kotse ang muling huminto. Bumukas ang pinto at mula rito ay lumabas si Beatrice na nakasuot ng isang damit na sumisigaw ng tagumpay.
Kalmado siyang naglakad palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may bigat. Bea, ano nang ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Mon. Itigil mo to. Ngumiti lang si Bea, isang ngiting nakakapanlumo. Bakit ko ititigil? At anong karapatan mo para utusan ako, Monmon? Tumingin siya kay Lika, ang mga mata ay puno ng paghamak. Akala mo ba, sa isang pekeng kasal sa City Hall, matatalo mo na ako? Hindi peke ang kasal namin, sigaw ni Mon. Legal ito. Talaga ba? Sabi ni Bea, ang ngiti ay lalong lumawak. May kinuha siya sa kanyang mamahaling bag, isang folder. Binuksan niya ito at ipinakita kay Lika. Sa loob, naroon ang isang dokumento. Isang marriage certificate. Republic of the Philippines. Certificate of marriage. Groom, Ramon Nivilla. Bride, Beatrice Cruz. Ang mga pangalan ay malinaw. Ang petsa ng kasal, 2 linggo bago pa man ang kasal nila ni Lika. Ang pirma ni Mon sa ibaba ay tila perpekto. Surprise, sabi ni Bea, ang boses ay parang lason. Sorry, Lika. Nauna ako. Kami ang tunay na kasal. Ibig sabihin, ang kasal ninyo ni Mon ay walang bisa. Bigami ang ginawa ninyo. At ikaw, turo niya kay Lika, ay isang kabit. Tumingin si Lika mula sa dokumento papunta kay Mon. Ang mukha ni Mon ay isang maskara ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi totoo yan. Hindi ako pumirma dyan. Ngunit hindi na narinig ni Lika ang kanyang mga salita. Ang tanging nakikita niya ay ang dokumento, ang bulldozer, ang umiiyak niyang ina. Ang lahat ng piraso ay nagdikit-dikit sa kanyang isip, bumubuo ng isang larawan ng sukdulang kataksilan. Ginamit siya. Pinaniwala. At pagkatapos, tinapon na parang basura. Ang sakit ay napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso at nawasak na tiwala. Humarap siya kay Mon na nakatingin pa rin sa kanya, sinusubukang magpaliwanag. Lika, please di. Hindi na niya pinatapos ang sasabihin nito. Sa isang mabilis at malakas na galaw, itinaas ni Lika ang kanyang kamay at buong lakas na isinampal sa pisngi ni Mon. Ang tunog ay umalinggaw sa buong kalye, mas malakas pa kaysa sa ugong ng bulldozer. Natigilan ang lahat. Maging si Bea ay bahagyang nagulat. Hayop ka, sigaw ni Lika, ang mga luha ay malayang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Manloloko. Pinaglaruan mo lang ako. Pinaniwala mo ako. Habang ako, parang tanga, naniwala sa lahat ng kasinungalingan mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Mon. Tinalikuran niya ito, tinalikuran niya ang lahat. Ang bawat hakbang palayo ay parang 1 milya ang bigat. Umupo siya sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng kanyang panaderya. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang lakas para sumigaw. Wala na. At doon, habang yakap-yakap ang kanyang sarili, pinanood niya ang pala ng bulldozer na dahan-dahang tumama sa pader ng Lika Sweet Haven. Ang unang pagbitak. Ang unang pagguho. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy at semento ay ang tunog ng kanyang puso na nadudurog, piraso bawat piraso. Ito ang katapusan. Gumuho na ang kanyang panaderya. Gumuho na ang kanyang mundo. At siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho. Ang sakit ng sampal ni Lika ay nanatili sa pisngi ni Mon, ngunit mas masakit pa ang alaala ng kanyang mga matang puno ng pagkasuklam, ng basag na tiwala. Nakatayo siyang tuliro sa gitna ng kaguluhan, pinapanood ang pagguho ng panaderya, pinapanood ang pagguho ng babaeng nagsimula na niyang mahalin. Sermon! Sermon, sigaw ng kanyang foreman, sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Ano po nang gagawin natin? Hindi siya pinansin ni Mon. Ang tanging nasa isip niya ay si Lika. Nakita niya itong tumalikod at tumakbo, papalayo sa kanya, papalayo sa mga guho. Lika, sigaw niya at sinubukang habulin ito. Nakita niya si Lika na niyakap ng ina nito at dinala sa loob ng bahay ng isang kapitbahay. Nagmamadali siyang sumunod. Kumatok siya sa pinto, ang puso niya ay dumadagundong. Ang ina ni Lika ang nagbukas. Ang dating magiliw na mga mata nito ay ngayon puno ng galit at pagkadismaya. Wala ka nang dapat gawin dito, iho. Sobra na ang sakit na idinulot mo. Kailangan ko lang po siyang makausap, Aling Martha. Please.
Magpapaliwanag lang po ako pagmamakaawa ni Mon. Mon! Isang boses mula sa likod ni Aling Martha. Silika! Tumayo ito, ang mukha ay namamaga sa kaiiyak, ngunit ang mga mata ay tuyo at malamig. Walang emosyon. Ito ang pader. Umalis ka na. Lika, pakinggan mo muna ako. Hindi totoo yung dokumento ni Bia. Hindi ako pumirma. Narinig mo ba ako? Sabi ni Lika, ang boses ay patag at walang buhay. Sinabi kong umalis ka na. Isinara ni Aling Martha ang pinto sa mukha ni Mon. Ang tunog ng pagsara ay parang isang hatol. Napasuntok si Mon sa pader sa tabi ng pinto, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding kabiguan. Paano niya aayusin ang isang bagay kung ang taong pinakamahalaga ay ayaw na siyang pakinggan? Tinalikuran niya ang pinto, ang isip ay nag-uumpisang gumana sa gitna ng gulo. Ang kasal. Ang peking marriage certificate ni Bia. Doon nagsimula ang lahat. Doon niya kailangang magsimula. Hindi siya umuwi. Hindi niya tinawagan ang kanyang ama. Dumiretso siya sa City Hall. Kahit sarado na ang mga opisina, ginamit niya ang kanyang pangalan at impluwensya para makapasok sa Hall of Records. Kailangan niyang makita ang orihinal na kopya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina, kasama ang isang gabing-gabing clerk, hinalungkat nila ang mga file. At doon niya nakita ang kopya ng kasal nila ni Bea. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang pirma kamukhang-kamukha ng sa kanya, ngunit may mali. Isang inhinyero si Mon. Sanay siya sa mga detalye. Ang dulo ng letrang E sa kanyang pangalan ay masyadong mariin. Ang kurba ng I sa Devilla ay masyadong perpekto. Ito ay pirma ng isang taong maingat na kumokopya, hindi ng isang taong natural na pumipirma. At ang notaryo. Attorney Rolando Inocencio. Isang pangalang hindi niya kilala. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa opisina ng kanyang ama. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng diretsyo. Nagulat si Don Ricardo. Ramon? Anong ginagawa mo rito? Walang imik na inilapag ni Mon ang kopya ng marriage certificate sa ibabaw ng mesa ng kanyang ama. Ano to, Dad? Tiningnan ito ni Don Ricardo. Ang kasal ninyo ni Bea. Hindi ba dapat ay masaya ka? Ito na ang solusyon sa lahat ng problema natin. Huwag tayong maglokohan, Dad, sabi ni Mon, ang boses ay malamig at matigas. Isang tono na hindi pa naririnig ng kanyang ama mula sa kanya. Hindi ako pumirma dito. Kaya itatanong ko ulit. May kinalaman ba kayo dito? Nag-iba ang anyo ni Don Ricardo. Ang pagkagulat ay napalitan ng pagkagalit. How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito, ako pa ang pagbibintangan mo. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Nagtatanong ako, giit ni Mon, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ama. Wala akong kinalaman dyan, sigaw ni Don Ricardo. Ngunit sa pagsigaw nito, nakita ni Mon ang isang bagay na nagpatunay sa kanyang hinala, isang bahagyang panginginig sa kamay ng kanyang ama habang inaabot nito ang tasa ng kape. Isang kislap ng takot sa mga mata nito bago ito muling nagalit. Alam na ni Mon. Maaaring hindi ang kanyang ama ang utak ng lahat, ngunit alam nito. Hinayaan nitong mangyari. Isa na namang kataksilan. Salamat sa sagot, Dad, sabi ni Mon at tumalikod na. Umalis siya sa opisina, pakiramdam ay mas lalo siyang nag-iisa. Ang pamilya niya, niloko siya. Ang babaeng mahal niya, ayaw siyang paniwalaan. Nagmamaneho siya ng walang direksyon, ang isip ay gulong-gulo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang kaibigan niya, si Marco, isang private investigator na tinawagan niya kagabi sa gitna ng kanyang desperasyon. Marco, sagot ni Mon, ang boses ay pagod. Mon, pare, sabi ni Marco sa kabilang linya. May nakuha na ako. Biglang umayos ng upo si Mon. Ano iyon? Pinuntahan ko yung address ng notaryo sa marriage certificate ninyo ni Ines Cruz. Attorney Rolando Inocencio. Walang ganoong opisina doon, pare. Pero yung katabing building, may tsisihis na nakatutok sa entrance. Naramdaman ni Mon ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. And, humingi ako ng kopya. Nakuha ko na ang footage sa petsa kung kailan di umano pinirmahan iyang dokumento.
Huminga ng malalim si Marco bago binitawan ang bomba. Mon, nakita ko si Beatrice Cruz na pumasok sa building na iyon. May kasama siyang lalaki. At sigurado ako hindi ikaw yun. Ang impormasyon mula kay Marco ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng kandado. Ang piraso ng puzzle na nawawala ay nasa kamay na ni Mon. Hindi na siya ang dating sunod-sunurang anak. Ngayon, siya ay isang lalaking may misyon, ang ibalik ang kanyang pangalan at, kung papalarin, ang tiwala ng babaeng mahal niya. Isang linggo matapos ang demolisyon, isang engrandeng pagtitipon ang inorganisa ng pamilya Cruz. Isang key engagement party na biglaan, para opisyal na ianunsyo sa buong alta sosyedad ang inalalapit na kasal ni Mon at Bea. Ito ang perpektong entablado para kay Bea. Ang kanyang tagumpay. At ito rin ang perpektong entablado para kay Mon. Dumating siya sa party, suot ang isang itim na suit. Lahat ng mata ay nasa kanya. Sinalubong siya ni Bea na nagliliwanag sa isang mamahaling silver gown. "Darling, you're here." "Akala ko hindi ka na darating," sabi nito, sabay kapit sa kanyang braso. Ngumiti si Mon, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Siyempre naman. Hindi ko pwedeng palampasin ang gabi mo, Bea." Sa isang sulok ng engrandeng ballroom, nakatayo si Lika. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, tila isang anino sa gitna ng karangyaan. Ayaw niya sanang pumunta. Ngunit isang mensahe mula kay Mon ang nagtulak sa kanya. "Lika, please. Isang huling pabor. Pumunta ka sa party ni Bea. Malalaman mo ang lahat ng sagot. Kung pagkatapos nito ay galit ka pa rin sa akin, hindi na kita guguluhin habang buhay." Dala ng isang maliit na bahagi ng kanyang pusong gustong maniwala, at ng isang malaking bahagi na gustong makita ang katotohanan, nagpunta siya. Isang kaibigan ni Mon, si Marco, ang nagpasok sa kanya nang hindi nakikita ng marami. Nagsimula ang programa. Nagsalita ang mga magulang ni Bea. Pagkatapos, si Don Ricardo. Lahat ay tungkol sa ipinagpalang pagsasama ng dalawang pamilya. At sa wakas, tinawag na sa entablado ang happy couple. Inakay ni Bea si Mon paakyat. Inabutan sila ng mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat," masayang bati ni Bea. "Gusto lang po naming pasalamatan ang lahat sa pagdalo. At gusto naming opisyal na ipaalam sa inyo na kami ni Mon ay maligaya ng kasal at sabik na naming hinihintay ang aming church wedding." Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Bea, ang reyna ng gabi. Binalingan niya si Mon. "Say something, darling." Kinuha ni Mon ang mikropono. Tumingin siya sa mga tao, sa kanyang pamilya, at sa wakas, ang mga mata niya ay hinanap si Lika sa dilim. Nakita niya ito. Huminga siya ng malalim. "Magandang gabi," simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit malakas, umaalingaw sa buong ballroom. "Salamat sa pagdalo. Ngunit may kailangan lang akong itama sa sinabi ni Beatrice." Nawala ang ngiti ni Bea. Kumunot ang noo nito. Ang sinabi niya, patuloy ni Mon, ay hindi totoo. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. "Mon, what are you doing?" Pabulong na sabi ni Bea, ang mga daliri ay humihigpit sa kanyang braso. Bumitaw si Mon sa pagkakahawak nito. Humarap siya sa malaking screen sa likod ng entablado, isang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato nila ni Bea. "May gusto akong ipakita sa inyo." Ibinigay niya ang isang senyas kay Marco na nasa technical booth. Ang screen ay umilaw. Ang unang lumabas ay isang close-up shot ng marriage certificate nila ni Bea. "Ito raw ang patunay ng aming kasal," sabi ni Mon. Ngunit ang pirma ko rito ay isang peking pirma. "Ramon, stop this nonsense," sigaw ng kanyang ama mula sa baba. Hindi siya pinansin ni Mon. At ang notaryo, si Atty. Rolando Inocencio ay hindi isang tunay na abogado. At ang opisina niya ay hindi isang tunay na opisina. Ang screen ay nagbago. Ipinakita nito ang isang CCTV footage. Ang facade ng isang lumat-gusgusing building. At mula rito, lumabas si Beatrice Cruz. At sa likod niya, isang lalaking hindi pamilyar, bit-bit ang isang portfolyo. "Ito si Bea, 2 linggo bago ang kasal namin ni Lika," paliwanag ni Mon. At ang lalaking kasama niya ay si Amy David Lim, isang kilalang forger. Handa siyang tumestigo na binayaran siya ni Bea para pekin ang pirma ko at gumawa ng isang peking dokumento.
Nanlaki ang mga mata ni Bea. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Talaga ba, Bea? Tanong ni Mon. Ang screen ay nagbago ulit, nagpapakita ng isang video recording. Sa video, si Aim Elim ay umaamin sa lahat. Ipinakita pa niya ang text messages nila ni Bea. Natahimik ang buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nasa kay Bea, na ngayon ay namumutla na. Bakit mo ginawa to, Bea? Tanong ni Mon, ang boses ay hindi na galit, kundi puno ng lungkot. Cornered, galit, at napahiya, sumabog si Bea. Ginawa ko iyon dahil akin ka dapat, Mon. Akin lang, sigaw niya, ang boses ay basag sa galit at luha. Simula pagkabata, ako ang laging nasa tabi mo. Ako ang nakalaan para sa'yo. Pero dumating ang babaeng iyan, sigaw niya, itinuturo ang direksyon kung nasaan si Lika. Isang hamak na panadera. At kinuha kanya sa akin. Hindi ako papayag. Sa pag-amin niyang iyon, tila lahat ay naging malinaw. Hindi na kailangan pa ng ebidensya. Ang sarili niyang mga salita ang nagdiin sa kanya. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Si Lika. Naglakad siya papalapit sa entablado, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Mon. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya. Nagkatinginan sila ni Mon. Sa mga mata ni Mon, nakita ni Lika ang katotohanan. Sa mga mata ni Lika, nakita ni Mon ang simula ng pag-unawa. Ngunit ang sandaling iyon ay nabasag nang bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok ang dalawang pulis. Beatrice Cruz, tanong ng isang pulis. You are under arrest for falsification of public documents. Tiningnan ni Bea ang mga pulis, pagkatapos ay ang kanyang mga magulang na tila hindi makapaniwala. At sa huli, tiningnan niya si Lika, ang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulang galit. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya habang isinasama siya ng mga pulis papalabas. Hindi pa. Naiwan ang gulo. Ang eskandalo. At sa gitna ng lahat, sina Mon at Lika, nakatayo, nakatingin sa isa't isa, ang mundo sa paligid nila ay unti-unting nawawala. Nang umalis ang mga pulis kasama si Bea, ang engrandeng ballroom ay napuno ng nakakabinging bulungan. Ang party ay naging isang eskandalo. Isa-isang nagsyalisan ang mga bisita, nag-iiwan ng mga tinging mapanghusga sa pamilya de Villa at Cruz. Naiwan si Mon sa entablado, tila isang sundalong nanalo sa gyera, ngunit pagod na pagod at sugatan. Ang kanyang ama ay nakaupo lang, nakayuko, talunan. Bumaba si Mon sa entablado. Ang tanging gusto niyang puntahan ay si Lika. Nakita niya itong nakatayo malapit sa pinto, tila naghahanda ng umalis. Nagmamadali niya itong nilapitan. Lika, sandali, sabi niya, ang boses ay pagod. Huminto si Lika ngunit hindi ito lumingon. Narinig ko na ang lahat, Mon. Malinaw na. Alam ko, sabi ni Mon. Pero kailangan pa rin nating mag-usap. Dahan-dahan niyang hinawakan ang siko nito. Nagulat siya nang hindi ito pumalag. Please. Sa ibang lugar. Hindi dito. Tumango si Lika. Dinala siya ni Mon hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang mataong lugar. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na parke sa tabi ng isang lawa. Gabi na at tanging ang ilaw mula sa mga poste at ang buwan ang nagbibigay liwanag. Umupo sila sa isang bench, may sapat na espasyo sa pagitan nila. Matagal silang hindi nagsalita. Parehong pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang katahimikan ay hindi awkward, kundi puno ng bigat ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Si Mon ang unang bumasag dito. Lika, patawarin mo ako. Tumingin sa kanya si Lika. Para saan? Wala ka namang kasalanan sa ginawa ni Bea. Hindi, umiling si Mon. Patawarin mo ako sa lahat. Dahil sa simula pa lang, duwag ako. Hinayaan kong diktahan ako ng pamilya ko. Hinayaan kong masira ang panaderya mo. Hinayaan kong masaktan ka. Kahit hindi ko sinasadya, ang kaduwagan ko ang nagdulot ng lahat ng sakit na to. At para doon, I am truly sorry. Nakita ni Lika ang sinseridad sa mga mata ni Mon. Ang pagod. Ang pagsisisi. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nasaktan ako, Mon, mahinang pag-amin ni Lika, ang mga salita ay tila mahirap ilabas. Sobra. Hindi lang dahil sa panaderya.
Nasaktan ako dahil nagsimula na rin akong maniwala sa kasinungalingan natin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nagsimula na akong umasa na baka totoo. Ang pag-aming iyon ay tumama kay Mo ng mas malakas pa kaysa sa sampal ni Lika. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi ito nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hindi kasinungalingan ang nararamdaman ko para sa'yo, Lika, sabi ni Mon, ang boses ay puno ng emosyon. Mula pa noong una. Mula pa doon sa pandesal na halos isampal mo sa akin. Nakita ko ang tapang mo, ang puso mo. Minahal kita, Lika. Pero duwag ako para aminin yun kahit sa sarili ko. Natakot akong ipaglaban ka. Natakot akong ipaglaban ang sarili kong kaligayahan. Tumingala si Lika, ang mga mata ay nagsisimula ng magluha. Moni. Pero tapos na yun, sabi ni Mon, mas lalong hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Natuto na ako. At sisimulan ko yun ngayon. Kinabukasan, hinarap ni Mon ang kanyang pamilya. Ang dating tahimik at sunod-sunurang anak ay nawala na. Sa harap ng kanyang ama na mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi, sinabi niya ang kanyang desisyon. Dad, aalis na ako sa kumpanya, sabi niya. Ano, gulat na tanong ni Don Ricardo. Magsisimula ako ng sarili ko. Maliit lang. Isang kumpanya na magtatayo ng mga bahay na abot kaya, yung pangarap ko na lagi ninyong tinatawanan. Gagamitin ko ang perang naipon ko. Mahirap, pero mas gugustuhin kong maghirap na ginagawa ang tama, kaysa mabuhay sa yaman na galing sa panloloko. Tumingin siya sa kanyang ama. Mahal ko kayo, Dad. Pero tapos na po ang pagsunod-sunuran ko. Si Lika ang mahal ko at siya ang pipiliin ko. Paulit-ulit. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, pakiramdam ni Mon ay nabunutan siya ng tinik. Nagpunta siya sa lugar kung saan dating nakatayo ang Lika Sweet Haven. Nakita niya si Lika doon, nakatayo sa gitna ng mga guho, tila nagpapaalam. Nilapitan niya ito. Plano kong itayo ulit, sabi ni Lika, hindi tumitingin sa kanya. Kahit maliit lang. Kahit sa ibang lugar. Kailangan kong ituloy ang nasimulan ni Lola. Tutulungan kita, alok ni Mon. Umiling si Lika. Kaya ko na to, Mon. Salamat. Alam ni Mon na ito ang pinakamahirap na parte. Ang pagbuo muli ng tiwala ay hindi kasing bilis ng pagtatayo ng isang gusali. Kailangan ng panahon. Pundasyon. Pasensya. Hindi bilang engineer de Villa, sabi ni Mon. Bilang si Mon. Hayaan mo akong tulungan kang magbuhat ng mga bloke. Hayaan mo akong maghalo ng semento. Hayaan mo akong patunayan sa'yo, hindi sa salita, kundi sa gawa na nagbago na ako. Tumingin sa kanya si Lika. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, nakita ni Mon ang isang maliit na kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-asa. Dahan-dahan, inabot ni Mon ang kanyang kamay. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa at takot. Walang kontrata. Walang kasinungalingan. Tayo lang. Tinitigan ni Lika ang kamay na nakalahad. Tinitigan niya ang mga mata ni Mon na puno ng pagsusumamo. Hindi siya agad sumagot. Ang mga sugat ay malalim pa rin. Ngunit ang pagpapatawad ay isang desisyon. Dahan-dahan, itinaas ni Lika ang kanyang kamay. At sa halip na itulak palayo ang kamay ni Mon, ipinatong niya ang sarili niyang kamay sa ibabaw nito. Hindi pa niya kayang magsalita, ngunit ang kilos niyang iyon ay sapat na. Hindi niya binitawan ang kamay ni Mon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bakanting lot na puno ng mga guho at malulungkot na alaala ay may bago ng buhay. Dito, muling itinayo ang Tilika Sweet Haven. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ito, mas maliwanag, at may kasama ng isang maliit at kaakit-akit na coffee shop sa tabi, ang katuparan ng pangarap ni Lika. Ang pagtatayo nito ay hindi naging madali. Ito ay binuo ng pawis, pagsisikap, at isang pag-ibig na dahan-dahang naghilom. Bawat blok ng semento, bawat piraso ng kahoy, ay may kwento. Nandoon si Mon, hindi bilang inhinyero na nag-uutos, kundi bilang isang karpintero, pintor, at tubero kapag kinakailangan. Sa bawat araw na magkasama sila sa ilalim ng araw, sa gitna ng alikabok, ang mga pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang tiwala ay muling naitayo, mas matibay pa kaysa dati.
Ang pamilya de Villa, matapos ang eskandalo at ang pagkalugi, ay nagsimulang bumangon sa tamang paraan. Nawala ang kanilang karangyaan, ngunit natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga, ang pagpapakumbaba. Maging si Don Ricardo ay nagbago. Natutunan niyang pahalagahan ang determinasyon ng kanyang anak at ang kabutihan ng puso ni Lika. Ang araw ng grand opening ng bagong Lika Sweet Haven ay isang masayang pagdiriwang. Puno ng mga tapat na customer, mga kapitbahay at mga bagong kaibigan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at bagong timplang kape ay sumasayaw sa hangin. Nakatayo si Lika sa likod ng counter, ang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang kanyang ina, masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Nakita niya si Marco, ang kaibigan ni Mon na nagbibiro. At sa isang sulok, nakita niya ang pamilya ni Mon. Lumapit sa kanya si Don Ricardo, kasama ang asawa nito. Lika, Hija, sabi ng matanda, ang boses ay malumanay na. Congratulations! At patawarin mo sana kami sa lahat. Ngumiti si Lika. Tapos na po yun. Ang mahalaga po ay ang ngayon. You are a good woman, Lika, sabi ng ina ni Mon, hinawakan ang kanyang kamay. You changed our son. You changed our family. Thank you. Naiyak si Lika sa tuwa. Niyakap niya sila. Ito ang pamilyang hindi niya inaasahan, ngunit pamilyang buong puso niyang tinanggap. Nang medyo humupa na ang dami ng tao, hinanap ng kanyang mga mata si Mon. Nakita niya itong nakatayo sa labas, tahimik na nakatingin sa kanya, may ngiti sa mga labi. Lumabas si Lika para puntahan ito. Ano nang ginagawa mo dito sa labas? Tanong ni Lika. Pinapanood lang kita, sagot ni Mon. Pinapanood ko ang reyna sa kanyang kaharian. Kinuha nito ang kanyang kamay. Masaya ka ba, Lika? Tumingin si Lika sa kanyang bagong panaderya, sa mga ngiti ng mga tao, at sa lalaking nasa tabi niya. Sobra, bulong niya. Sobra-sobra. Mabuti, sabi ni Mon. Kasi may isa pa akong gustong idagdag sa kasiyahan mo. Biglang lumuhod si Mon sa harap niya. Natigilan si Lika. Ang mga natitirang bisita sa loob ay napatingin sa labas at nagsimula silang magbulungan at ngumiti. May kinuha si Mon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang simpleng argolya. Isa itong singsing na may maliit at kumikinang na bato. Ang disenyo nito ay simple ngunit elegante. Lika, simula ni Mon, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Nagsimula tayo sa gulo. Nagkakilala tayo sa gitna ng alikabok at sigawan. Nagkaroon tayo ng peking relasyon, peking kasunduan, at isang peking kasal. Huminga ito ng malalim. Pero sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na naging totoo, ang pagmamahal ko sa iyo. Moni! Naiiyak na sabi ni Lika. Ngayon, sa harap ng lahat ng pinaghirapan natin, sa lugar na itinayo nating muli, gusto kong mag-alok ng isang bagay na totoo. Walang pilitan. Walang kontrata. Puso lang. Itinaas niya ang sing-sing. Angelica Santos, this time, it's real. Will you marry me? Ang mga tao sa paligid ay naghihintay, pigil ang kanilang hininga. Tumingin si Lika sa mga mata ni Mon, mga matang puno ng pag-ibig, katapatan, at pangako ng isang tunay na simula. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang natira na lang ay ang pag-ibig. Tumango siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sabi niya, ang boses ay basag ngunit puno ng kaligayahan. Mon! Yes! Isinuot ni Mon ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit, pagkatapos ay marahang hinalikan. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila nasabi, isang halik na selyo ng kanilang pinagdaanan at ng kanilang kinabukasan. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Hawak ni Lika ang kamay ng kanyang engineer. Ang kanyang fiancé. Ang kanyang Mon. Hinaplos niya ang pisngi nito. Handa na ako sa ating tunay na simula, Engineer Ramon de Villa. Mumiti si Mon, ang ngiting iyon na para lamang sa kanya. Ako rin, mahal kong Baker. Ako rin. At habang papalubog ang araw, ang huling maririnig sa Lika Sweet Haven ay hindi na ang ugong ng mga makina o ang sigaw ng galit,
kundi ang tunog ng kanilang matamis na tawanan, ang masayang palakpakan ng mga taong nagmamahal sa kanila, at ang pangako ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit sa huli ay naging matatag at totoo. At dito nagtatapos ang matamis at pinaghirapang kwento ni Nalika at Mon. Sa bawat isa sa inyo, aming mga mahal na tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat tawa, bawat luha, bawat kilig, at bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga bida. Ang inyong pakikinig at pag-antabay ang nagbigay buhay sa kanilang salaysay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko rin ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang pagbangon. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta kwento ng pag-ibig, kundi isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay sinusubok, nasusugatan at kung minsan nadudurog. Ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom, magpatawad at muling bumangon ng mas matatag. Ito ay isang paalala na ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap buuin. Ngunit sa tulong ng katapatan at pagpapakumbaba, walang sugat na hindi kayang pagalingin ang panahon at pagmamahal. Ngayon, nais naming marinig ang inyong boses. Ano ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa bumubuo ng programang ito, maraming salamat po.